Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga babayan, EJ Morse once again. Gusto ko pong i-discuss saglit itong tungkol sa pagkakadawit ng pangalan ni General Torre dito sa supposed to be, isi-secure daw niya itong si Yusek Bernardo. Narinig ko na naman yung explanation dito ni General Torre na tinawagan nga siya ng mga pari dahil siyempre itong mga pari hindi naman alam kung kanino ilalapit na or sino ang the best na mag-handle ng security nito yung si Yusek Bernardo. Dahil si Yusek Bernardo that time confused, no? Parang natural naman yon dahil siyempre hindi niya pa alam hanggang gaano kataas ang involved na tatamaan dito sa testimony niya. So, nung time na yan, nalilito siya, kumuha siya ng advice sa pari na sinasabi niyang meron siyang tiwala at meron siyang parang spiritual tie doon sa pari na yon na pinagkakatiwalaan niya. So, nung gawin niya yan, itong mga pari naman, wala rin namang kakayahan na i-secure itong si Yusek Bernardo. Ang naisip nila itong si General Torre. So, ito namang si General Torre, being a general and a policeman, ang instinct niya, sige, magagawa naman ako sigurong kahit papano dyan. No? Meron siyang maitutulong kahit papano doon sa pagsisecure dito kay Yusek Bernardo. Ang hindi lang inaasahan dito, yung reaction ni Yusek Bernardo nung makita niya itong si General Torre. Na hindi niya inaasahan na si General Torre mismo yung magiging parang custodian niya or magiging pinuno doon sa pagsisecure sa kanya. At parang sa kwento ni Yusek Bernardo dito sa pag-iimbestiga or dito sa pagtatanong-tanong nila Senator Ping Lacson sa Senado doon sa Blue Ribbon Committee, parang lumalabas hindi masyado nakapag-usap itong si Yusek Bernardo at itong si General Torre. Dahil nga nung time na yan, naintindihan ko yung posisyon ni Yusek Bernardo na hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Kung ang pag-uusapan ay security niya at security ng pamilya niya. Malamang-lamang, ang dahilan niya kaya hindi niya malaman kung sino ang tamang tao, tamang agency ang lalapitan niya para sa kanya security dahil nga hindi niya sigurado kung hanggang saan aabot, hanggang gaano kataas ang tatamaan ng pagte-testify niya. Kumbaga ang tinamaan mong sindikato ay napakataas pala. Mas mataas pa doon sa mga isinisiwalat mo ang mga involved. Magwo-worry ka talaga sa security mo at pamilya mo. So, yun ang nasa isip ni Yusek Bernardo. Pero, hindi naman siguro tama na sabihin na itong si Senator Ping Lacson ay pinagbibintangan itong si General Torre. Or sinisiraan si General Torre dahil itong si General Torre ay may potensyal na maging kandidato either pagiging senador, vice president, or kahit na presidente. Kasi unfair naman kay Senator Ping Lacson kung pagbibitangan natin si Senator Ping Lacson na sinisiraan itong si General Torre dahil sa politika. Unfair yan kay Senator Ping Lacson kasi ginagawa lang ni Senator Ping Lacson ang trabaho niya. At pinanood ko naman yung ginawa niyang hearing, wala naman siyang ginawang pagbibintang kay General Torre. Actually, nilatag niya lang yung facts doon sa pangyayari, paanong nangyari doon sa pagkaka-involved ng pangalan ni General Torre na ikwento ni Yusek Bernardo. At itong si Yusek Bernardo, wala rin naman siyang masasabi na masama tungkol kay General Torre dahil unang-una, of course, hindi nga siya nagtitiwala kahit kanino. Maaring yung time na yon hindi rin siya masyadong tiwala kay General Torre dahil hindi niya alam. Again, uulitin ko, kung hanggang saan aabot itong kanyang pagte-testify.
kung hanggaan saan aabot ang mga ginagawa niyang pagte-testify at kung sino-sino at gaano kataas ang tatamaan dito. Kaya naintindihan ko rin na hindi pati si General Torre ay magduda siya. Pero uulitin ko, walang ginawang paninira itong si Senator Lacson kay General Torre. Nilatag niya lang yung facts para malaman niya paanong nangyari dito. At hindi rin naman tama na tatawagin mo kaagad si General Torre or tatawagin mo yung pare na sinasabi ni Yusek Bernardo kung hindi mo pa naririnig yung side, yung kwento ni Yusek Bernardo. Parang, bakit mo aabalahin yung pare? Bakit mo aabalahin si General Torre kung hindi mo pa alam ang facts? So ngayon, para official, hindi naman po pwede kasing iimbestigahan niya si Yusek Bernardo in private. Natural, iimbestigahan niya sa Senado for transparency. So yun nga ang ginawa niya. Nilatag niya, pina-attend niya si Yusek Bernardo sa Senado para maglahad ng istorya bakit na-involve yung pangalan ni General Torre. At gano'n na nga ang kwento niya. Wala namang malalim na dahilan kung hindi yung kulang din sa pagtitiwala itong si Yusek Bernardo. Pero definitely, wala akong nakitang paninira na ginawa nitong si Senator Ping Lacson. Nilatag niya lang yung katotohanan eh. Nilatag niya lang, binigyan niya ng floor itong si Yusek Bernardo para ikwento kung ano nangyari. Pero hindi rin naman nagsabi itong si Yusek Bernardo na duda ako kay ayokong magpa-secure diyan dahil kinakabahan ako, duda ako kay General Torre. In fact, in general, talagang hindi ganun kadali magtiwala itong si Yusek Bernardo kung kanino siyang tao maniniwala at magpapasecure doon sa kalagayan niya dati. Hindi niya pa alam yun eh. Anyway, ang gusto ko lang po ipagdiinan dito, hindi po ako hindi ko po masakyan yung sinasabi ng iba na siniraan ni Senator Ping Lacson itong si General Torre. Wala akong makitang ganun eh. At yung mga taong sinasabi ni Yusek Bernardo na kinonsulta niya para mapunta siya doon sa safe house na yon na kung saan nakita niya nga si General Torre, ay ano naman, hindi rin ganoon ka importante na agad-agad imbitahan mo sa Senado dahil sapat na naman siguro ang kwento ni Yusek Bernardo para malaman kung ano talaga ang katotohanan. Kasi para mag-aksaya ka ng oras para sa pari na yon na kinonsulta ni Yusek Bernardo, para papuntahin mo si General Torre sa Senado para lang imbestigahan mo ng malalim, mukhang pag-aaksaya ng oras yon. Sa dami ng mga dapat mong kausaping witnesses, sa dami ng mga kailangan mo i-process at imbestigahan ng mga witnesses, mukhang mababaw. So yun po ang aking take dyan. Dalawang bagay. Paano na-involve si General Torre, na ipaliwanag ng maayos ni Yusek Bernardo, at yung pangalawa, wala po akong nakitang paninira on the part of Senator Ping Lacson at wala rin ako nakikitang dahilan para siraan niya itong si General Torre. At sa tingin ko naman, hindi rin ganun ang personality ni Senator Ping Lacson, ang manira, lalong-lalo na isang dating pulis na katulad din niya na isang dating pulis na naging Chief PNP at isang kapwa niya general. Hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo, pilitin natin masagot ang inyong mga komento. Pakishare na rin po sa ating mga kakilala, mga kaibigan, nang sa ganoon matulungang lumawak at lumaki ang ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.